Some butter and sauce. Hatiin ko rin siya. Yeah, pwede na yan. Nakagutom. Ay, magti-try na dito. Anong gagawin ko una? Meron kasi ako dito, buldak. Pero hindi ko lulutuin yung isang buo. Hatiin siya sa dalawa. Titipid. Miss ko to. Yung powder and sauce. Hatiin ko rin siya. Na-excite ako. Lang saya. Makaka-experience ako ng buldak dito. Although nakita ko na siya before pa. Pero hindi ko binili kasi namamahalan ako. Nakasahod naman na. Sa likod niyo yung mantika. Non-stick kasi talaga tong kawaling nandito sa apartment. Ang kaso, hindi naman siya yung magandang brand. Hindi ako yung bumili. Pero hindi rin ako bibili, no? Deadman na yan. Prito ako ng itlog. Lakas na niya. Yeah. Paminta and sin. Ayan, ganyan gusto ko lately sa itlog. Yung sunog yung gilid. Of course, after that, doon na rin, no? Tinan nyo, andun pa yung mga itlog-itlog. Wala, tinan mo yung nangyari sa itlog. Sobrang runny niya. Pero, carry lang. Buboil na siya. Okay. Let's put this. Kalahati lang. Then, mayroon pang buhay. Yung adobo. Pero ayoko na mag-adobo. Excited ako. Na-miss ko yung lasa niya. Pag natuwa ako, punta ako lagi doon. Every week. Para magka-supply ako nito. Nagkasakit na lang talaga no? Ay, hindi nyo pala kita na hinahalo ko. Gusto ko yung medyo mas malambot dyan. Parang ang unti niya. Siguro, syempre kalahati. Pero parang pag isang buo, parang ang dami naman. Parang sa pansit canton, isa kulang. Pero yung dalawa parang ang dami. Ang kulang na lang talaga ay yung seaweed. Gusto ko ng Pilipinas. I mean, yung family ko sa Pilipinas. Alam nyo ba, yung jowa ng kapatid ko, inuulam to sa kanin. Ulam ko kaya ngayon sa kanin. Sige. Bawasan ko ng konti. May strainer ako dun, pero wag na. Hindi na para mag-strainer. Lahati lang nung powder. Pwede na yan. Wow, what's up? Lactel, gatas. Lagyan natin ng konti lang. Pwede na yan. Ang sarap. Yeah, pwede na yan. Lahat sisimutin pati. Carbs on carbs. I love it. Oh wow, ang sarap. Sarap po. This one goes here. 30 seconds. Why are you looking at me? Stop looking at me like that. And let's go. Not tayo YouTube. Nag-request na ako sa landlord ng maliit na table dito sa kwarto. Pero wala pa rin. So, nag-iingat na lang ako para hindi matapon. Kasi ako rin naman maglalaba. Taste test. You can now put, so now it's tuna with... Oh, sarap. Tapos dip natin dito sa egg yolk. Yan. Sarap. Wala, na-miss ko ang Pilipinas ba? Ang weird niya sa kanin, pero masarap. Siyempre, sa pansit canton, inuulam ko sigin sa kanin eh. Ang sarap. Parang perfect siya kung gantong setup na titipirin mo yung buldak para mas ma-enjoy mo siya. Mas konti rin yung anghang, kalahati lang. Tapos, kuha ka na lang ng kanin. Ganito yung type ng egg na gusto ko. Tapos habulin mo yun ng kanin. Perfect.
Sobrang natutuwa ako kapag yung pinapanood ko sa YouTube. Yung magluluto, ganyan. Sarap nila sabayan kumain. Pag Nancy cravings. Nisa. Pero antok na kami niyan. As in, may options. Either tulog and forget about it or kain. Somehow, andito na naman kami sa kain. Miss ko talaga yung lasa. Dessert. Ilan ba naman ito? Sabi ko, ayoko nito, pero paubos ko na rin yata. Dubai cookies. Grabe, no? Halos lahat. May Dubai chocolate, Dubai pistachio. Even dito sa Uzbekistan, halos lahat. Doon sa grocery, may coffee na, or may drink na Dubai chocolate drink something. Pero ba, ito yung itsura niya. Tapos, ito yung laman. May feeling din yan sa loob. Hindi naman siya masarap. Artificial nung lasa niya. Pero pwede na. Grabe, na-enjoy ko itong video-video ng sarili ko. Sana hindi ako manawa. Sana hindi na ako mahiya. Kasi, lalo na pag-uwi ko ng Philippines, iba dun eh. Dito kasi, nasa ibang bansa ako. Easier dito magsalita ka in public. As long as hindi maingay ha, para hindi ka talaga agaw attention. Yung hindi ka naman naiintindihan ng mga nasa paligid mo eh. Lalo na kung nagsasalita ka ng Tagalog or Filipino, di ba? Parang meron ka lang sense of freedom na mag-vlog talaga. Kasi at the end of the day, una, hindi ka nila kilala. Kalawa, hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo. So, I mean, parang wala ka talagang walang hiya. Wala kang hiya sa pagbablog. Which I really appreciate. Kanina, nasa labas ako. Ang ginawa ko kumain. Namili. Grocery. Nagbablog ako. At malaking bagay din na ang gamit ko ay yung DJI Osmo Nano, hindi na phone. Una kasi tinatamad ako mag-phone. Phone yung gamit mo, open mo, may notifications. Parang ano ba gagawin mo? I-check mo yung notification mo or and at the same time, hindi ko rin talaga na-appreciate yung naka-extend yung kamay mong ganyan tapos pinapakita mo yung video mo. Parang gusto ko yung mga discreet lang, mga low-key lang, yung maliliit lang, yung ganyan DJI Nano. Ganyan lang. Even kasi na kahit ganito lang kahit ganitong kalapit. I'm holding the Vision Dock. Kahit ganyan lang, okay na yung okay na yung framing mo. May enough headspace ka na. Pero pag phone, unless naka-backcam tapos 0.5. Tapos hindi naman flattering yung angle. Yun, kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung DJI Osmo Nano ko. Although, hindi pa 1 week since nakuha ko to. Pero, I told myself na I'm gonna be unstoppable pag meron na akong DJI Osmo Nano. Pinag-iisipan ko talaga akong DJI Osmo Nano or Insta360, yung Go Ultra, yung bibilin ko. I'm glad na I decided to go with DJI Nano. Although wala akong point of comparison kasi I never had the Insta360 Go Ultra naman eh. So feeling ko, nung nagbasa-basa pa talaga ako ng review, better daw talaga yung DJI Osmo Nano. Pero hindi natin alam. Palay mo, soon, pag mas meron na akong financial freedom, bumili rin ako ng isa para matry talaga. Pero ngayon, very satisfied ako sa flexibility ng Nano. Parang, di mo talaga dapat maliitin yung mga bagay-bagay. Pagkaiba kasi yung yung parang nahihiya ka mag-vlog tapos na-boost yung confidence mo sa pagbablog. Sa akin, ang nangyari, nawala yung hiya ko sa pagbablog kasi nga sobrang liit nung hawak ko. And at the same time, mas komportable na ako magsalita. Kasi pwede na, yung iba naman ang ginagamit nila, ang purpose nila sa mga action camera, yung maliliit, yung madaling i-mount, madaling dalhin, is to film yung mga, silent vlogs. Kasi nga takot, nahiya sila magsalita in public, ganyan. But with DJI Osmo Nano, mas naging confident talaga ako sa pagsasalita. Parang mas wala na akong paki sa paligid ko. Even sa taxi nga, nagsasalita ako eh. Kahit may pasahero. Pero yung mga mahina lang. Bigla silang titigil sa'yo kasi, what was that language? Filipino, English. But yun, so far, na-enjoy ko naman tong DJI Osmo Nano. Na-try ko na rin siya paggabi. Natuwa ako kasi okay naman niya paggabi kaysa sa phone yung gagamitin ko. Ang laki-laki tapos yung storage pa. Sobrang na-appreciate ko yung mga gantong moments sa sarili ko. Not only kasi rest day ko, pero hindi ko na-appreciate yung mga rest day ko na nasa Philippines ako kasi nga work from home, ganyan. Parang wala namang pinagkaiba eh.
nasa bahay ka lang din. So, pero dahil nga dito, 5 days a week nasa school ako, I'm surrounded by many people, students, teachers. I get to talk to a lot of people, not just them, pero mga tindero, sa mga taxi drivers, mga dumadaan-daan. Parang sobrang na-appreciate ko talaga yung I have 2 full days to rest, to watch YouTube or to watch YouTube videos, to scroll on my phone. Ngayon ko na-appreciate yung rest days. 4:27 a.m. a.m. Pero katapos ko lang kumain. So, feeling ko, pag bigla ako nakatulog, tapos paggising ko, grabe yung acid ko. Dito na naman siya. Pero may gamot naman akong dala. So, papababa ko muna ng kinain ko. Pero ngayon, babay muna, manonood muna ulit ako ng vlog. Wow. Sugot ka, pero taguan ako ang bread. Ayun, toy! Nami. Oh, buto nami. Oh!